Magandang hapon po sa bawat isa. Once again, we're going to fill this place of worship with praises to our God. So, may I request all Christians stand and let's sing of the precious name of Jesus, hymn number 33. Hymn number 33, Take the Name of Jesus with You. On the first stanza, ready, sing. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it then wherever you go. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Take the name of Jesus ever as a shield from every snare. If temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Third stanza now. Oh, the precious name of Jesus, how it thrills our souls with joy. When His loving arms receive us, and His songs our tongues employ. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. All together on the last. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet. King of kings in hand will crown Him when our journey is complete. Sing the chorus. Precious name, amen. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Praise the precious name of Jesus. Great start. On to our next song, hymn number 395. 395, There's a Great Day Coming. Let's sing this wonderful song. On the first, ready, sing. There's a great day coming, a great day coming. There's a great day coming by and by, when the saints and the sinners shall be parted right and left. Are you ready for the day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? There's a bright day coming, a bright day coming. There's a bright day coming by and by, but its brightness shall only come to them that love the Lord. Are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Third stanza. There's a sad day coming,
a sad day coming. There's a sad day coming by and by. When the sinner shall hear his doom depart, I know ye not. Are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Please remain standing, and may I call on Brother Chris Bolasada for our opening prayer. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan, kataas-taasan sa lahat. Purihin po ang inyong pangalan. Muli pa, Panginoon, kami po ay lumalapit po sa trono ng inyong biyaya. Nagpapasiyasat po sa inyo kung kayo po'y may nakikita pang kasalanan sa aming mga puso. Panginoon, kahabagan niyo po kami, patawarin, Panginoon. At muli pa, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat po sa araw na ito ng linggo. Ngayong hapong ito, na muli po kami nagkatipon-tipon po upang kayo po'y sambahin, pag-aralan po ang inyong salita. Salamat din po sa aming pastor at ang kanyang pamilya na patuloy niyo pong ginagamit sa gawain ito sa Santa Mesa. Muli pa, Panginoon, kami po'y nananalangin na ihanda niyo po ang puso ng bawat isa at nawa po ay ang aming pong mapapakinggan ay hindi lamang pumasok sa kanan at lumabas sa kaliwa, ngunit ito'y manatili sa aming mga puso. Help us to be doers of your words and not hearers only. Muli pa, Panginoon, sa inyo lamang po ang glory, sa inyo lamang po ang kaluwalhatian, Panginoon, at kayo lamang po ang may taas ngayong hapong ito. Muli pa, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Please be seated as the choir sings.
Amen. The amazing grace, our song of praise. May I request once again everyone to please stand as we sing another song. Looking forward for that glorious day to come. Let's sing I'll Fly Away. Please refer to the lyrics here in front. Some glad morning, on the first, ready, sing. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When the shadows of this life have gone, I'll fly away. Like a bird from prison bars have flown, I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Last stanza now. Just a few more weary ways and then I'll fly away to that land, to a land where joy shall. I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Amen. Great singing. You may be seated. Well, good afternoon, everyone, and welcome again to Baptist Bible Church as we continue our service this afternoon. Are you blessed with the song? Yan, opo. I'll Fly Away. Actually, yan po ang kinanta ng mga, pinakikinggan namin kanta ng mga men kahapon sa aming fellowship. Sa dami ng kinain. Yan ang malo. Ako, dahan-dahan. Baka yan ang kanta natin, I'll Fly Away. Okay. Anyway, it's good to be in the house of the Lord. Well, it's a brand new month. It's August, and we praise the Lord for all the things that He have done for us last month. And looking forward, what are stored for us this month? Well, next Sunday po, August 9, we will be observing the Lord's Supper. So if you're saved and baptized, member of Baptist Bible Church, you must be here to be able to partake of the Lord's Supper. Okay, and then on August 21, we will have a family day. So just to encourage our hearts, let's watch this video po.
Yun po yung venue kung saan po natin gaganapin yung ating family camp. Nakita niyo po yung upuan, uupo po doon, anong tribe ka? Ito po yung mga tribes. Tatawa. So, family po yan. So, it's going to be a wonderful time po. And then in the afternoon, after natin, meron tayong track distribution po doon sa lugar na yan. So, let's pray that we hope that we can, all of you can come and enjoy our fellowship as we have our church camp, one day camp po natin as a family. Okay? And then, next po yan, we'll have to have yung medical mission natin po, one of ministries of church on August 15, that's the third Saturday of each month. And all the ministries that we have, you can visit for our Facebook page po. And one of the newest ministry that we have is that we can be able to teach po yung GMRC po based on Bible truths doon po sa mga eskwelahan po. If you're still interested, you can come to, you can see Brother William po. If you like to volunteer po na, once a month lang naman po yan. So we can have a time off from our work. If you're not, or if available on that date, yun po para makapagturo po tayo and help us to be able to reach young people, students po, yung mga young generation po natin with the Word of God. Okay? And then also don't forget po, yung pong ating regular tithes and offering. We praise the Lord for His blessings. And today we received 2 letters po from our supported missionaries from the Kawili family and from the Mausisa family. So let's pray for them as they minister in God's vineyard po. Okay? So do we have anyone visiting with us for the very first time here at Baptist Bible Church? This is your first time to be at Baptist Bible Church. We would like to recognize you. Pwede po kayong tumayo. This is your first time to be at Baptist Bible Church. This morning we have, I think, 7 po yata o 8. 8, yung lalaki dito, yung babae, tapos yung pamilya na nandyan sa gitna. Ayan, we praise the Lord for that. This afternoon po, meron po ba tayo? Bisita? Okay. Kung wala po, let's all please stand up and let's sing our welcome song. People at the back, can you request you to move forward po? Thank you. Amen. It's always good to be here. Let's sing This is the Day as we greet one another. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Tagalog po. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Manatili po muna tayo nakatayo at maaari ko po bang tawagin ang ating mga ushers? And also Brother Gilbert Du para i-lead po tayo sa ating offertory prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po sa hapong ito na pinagkaloob niyo pong muli sa amin upang kayo aming papurihan, pasalamatan sa inyong tahanang ito. Papasalamat din po, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Muli ibinabalik namin ang biyayang ito. Dalayan po namin na magamit po ito sa inyong gawain sa ikalalagaan po ng inyong salita. Salamat pong muli itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You may now be seated and let's listen to a special number to be rendered by Sister Eunice Mapalo.
Jesus Christ becomes too hard a task. When obedience means sacrifice that seems too much to ask. That's when I learned that my own strength isn't really strength at all. And I find rest in humbleness when I surrender all. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness, when failures in my human strength have weakened all my pride, and ruined hopes in fallen dreams have crumbled me inside. It's then by grace I finally see the strength of Jesus Christ. His victory is real in me when weakness fills my life. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness. Amen. Praise the Lord for that. Yesterday, we enjoyed the fellowship. Meron pong mga pagkain namin, may mga dinakdakan, may mga papaitan, meron pang hindi lang papaitan, meron ding patamisan, ang daming bibingka, meron ding, ano yon? Brother Freddy, sa'yo? Ano hinanda mo? Crispy pata. Yan. Habang kinakain po namin yung mga matataas na kolesterol, alam niyo kung anong tugtog? Dromineer. Dromineer. Malapit na kami. And then after Dromineer, I'll fly away. Sabi ko, next time, if you have this kind of fellowship and this kind of food, isabay natin sa medical mission. Doc, ang taas na ng blood pressure ko po. Ayan. Well, we just enjoyed our fellowship yesterday. Mga married men. Amen ba, mga men? Praise the Lord for that. Sige po, may dalawang married man na magpapatransfer, no? So, isa si Brother Edmund. Kaninang maga nandito siya, nakalimutan. One of them is si Brother Rex. Ayan. Nagpaalam na siya sa pastor niya sa Ilocos, no? Okay. Nung nagpaalam daw siya ay tuwan-tawa daw yung pastor niya.
So nag-isip muna ako nag-pause muna ako for a while. Tuwan-tuwa yung pastor mo. Kami kaya matutuwa. And then, napaka-thoughtful po niya. Nagdala niya ng 8 pieces of chicken joy. Merong saluyot na may munggo, na may, wow, no? Napaka-thoughtful. Ganyan lang po yan. Napaka-thoughtful niya. Later on, I'm going to present dito sa church. Sige, let's study God's Word. Please all stand up. Open your Bible to the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes chapter 3. I'll be reading verses 1 until verse 11. Follow me through your eyes as I read aloud. Ecclesiastes chapter 3. The Bible says in Ecclesiastes chapter 3, beginning verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, and a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to sow, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. What profit hath he that worketh in that wherein he laboureth? I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. He had made everything beautiful in his time. Also, he had set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. May God bless the reading of his word. Father in heaven, we come before thee. We praise you, Lord, for what you have done in our lives. And this morning, thank you for blessing our hearts by your holy word. And we ask again your grace upon us, usher your grace upon us, so that we may understand the deep things of God through the working of the Holy Spirit. We ask forgiveness from all our sins. Lord, it's my desire upon preaching your word so that your name may be exalted in the midst of us, and that we may apply all of these things that we are going to hear, apply it unto wisdom. We commit all these things in Jesus' name. Amen. You may be seated. Thank you very much. The book of Ecclesiastes, it is called in theological term, it is called the Antilogumena book. What do you mean by that? There are 4 classification of scriptures. The Homologumena, Antilogumena, Pseudepigrapha, I forgot the other one. But Homologumena, yun yung accepted by all. It is canonized and accepted as a scripture. But meron tinatawag na Antilogumena, it's a scripture, canonized scripture, but some of the theologians, they contest about it, if it is a canonized talaga o hindi siya canonized. So merong nagdi-dispute by some. Okay? Kasi the book of Ecclesiastes, if you're going to read it, they are very skeptical about the book. It's because if you're going to read the book from chapter 1 until chapter 11, it talks about the vanities of life. Vanity of all vanities. Walang kwenta ang buhay sa mundo. And very skeptical ang writing. Sabi ng iba, why this book is a part of the canonized scripture where the message is very skeptical. Yes, the message of the book of Ecclesiastes from chapter 1 to chapter 11, parang vanity of all vanities. But in the last chapter of this book, the conclusion is very godly. The whole duty of man is to fear God. So napakaganda. And sabi nila, it's written by King Solomon himself after he experienced
many things in life. Di ba? There was one time that King Solomon, nag-backslide siya sa Panginoon, and then he learned the wisdom of God. But we are not going to talk all the chapters of Ecclesiastes. We are going to dwell only on chapter 3. And it's a good topic about a reason to a season. A reason to a season. We are going to find 3 spiritual truths in this chapter alone, particularly verses 1 to 11. In the Bible says in verse 1, to everything there is a season, a time to every purpose under the heaven. My point number 1 is the Bible talks about the brevity of time. The brevity of time. We don't have the luxury of time because time flies so fast. Mabilis po ang time. That's why in the Bible, in Psalm 90 verse 12, it states there, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Yes, true. Ang earth time lang natin is about 70 years. Only 70 years. Given to us by the Lord is 70 years. 70. This is our time under heaven. And it's gonna be end someday. I don't know, there was a long ago, many years ago, I saw a movie na yung time nila naka-record sa kanilang kamay. Tapos, nauubos yung time nila. You know that? Tapos, hanggang 25 years old lang sila. Ang lifespan lang nila is 25 years old. And after that, pwede silang pagdepende kung if they gather more time. Ang bayaran nun ay sa time na rin. Nauubos yung time nila. When they buy coffee, mauubos yung time. Let's say, $2, 2 hours, mawawalan ka ng 2 hours. You know that movie? Anybody watch that movie? I think the title is In Time. Tama ba ako? So it talks about time. Siguro kung may lalagyan tayo ng time dyan, nauubos yung time natin, 70 lang siya. Tapos sa pababa siya, 70, and then 69, 68. Nakakatakot yun, parang pababa yung edad mo, no? And the truth of the matter, my friend, our time is only 70. A generation passes so quickly, unnoticed. Then another generation comes. Ang buhay natin is really short. It is not just a short time. It is a single life. No? Single lang. Short lang yung life natin. And it's only a single life. Nobody is given 2 lives. There is no such thing as a spare life. Pag naplatan kayo ng sasakyan, meron kayong spare tire. Pero wala naman tinatawag na spare life. Kung may spare life kayo, pahiramin niyo ako ng isa. Kung meron kayo ng 9 lives, katulad ng pusa. But I tell you, we have only 1 life to live. 1 single life, and it is very short. It is single. And sad to say, hindi natin nagagamit yan. That's why use time wisely. Use time prudently. We are running out of it. Life is short. Live life the way God wants us to live with. It's so short that you won't be able to do all things that you want to do. And I know, marami kayong dreams, marami kayong plano sa buhay ninyo. And I tell you, some of your dreams will not be fulfilled. Some of your plans ay hindi nyo magagawa. Because the reason is because we don't know when kayo mabubuhay, how long you are going to live here on earth. If you are given the chance to live for others, then do it. If you have known God as your Savior, then serve Him. If you have given any relationship, then be faithful with it. If you have given kids, then live for them and love them. Aside from God, our family, friendship, they really matters because life is very short. You have to live for others. Don't live by yourself. Don't live for yourself. James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. The brevity of time. Time is very short. Young people, time is very short.
You don't have the luxury of time. You don't know when you are going to live, how long you are going to live on earth. Sasabihin nyo, malakas pa naman ako eh. Kasabi ko kanina, since maikli lang ang buhay natin, gamitin nyo yan sa Panginoon. Young people, mag-excuse. Hindi naman kami magpagamit sa Panginoon. Maraming mas mga may edad sa amin. And we are still young. Tsaka na kami magpapagamit sa Panginoon. Yung mga matatanda naman, sasabihin nila, wala na kaming time, Pastor. Let the young people do the ministry. Sino bang gagamitin? Yung bata o yung matanda? Ha? Lahat merong excuse. And the truth of the matter, how old you are right now, hindi mo alam kung kailan ka pa mabubuhay because time is very short. The Bible tells us the brevity, it is very short. Kaya nga kahit yung buhay na yan, maikli lang yan at marami nangyayari sa buhay na yan. In 70 years lifespan ng isang tao, maraming nangyayari. Kanina, number 1, the brevity of time. Under this chapter, my second point is the best and bad things in time. The best and bad things in time. Kanina binasa natin, there is a time sa ganito, a time to heal, a time to break down, a time to weep, and a time to laugh. Ang ganda nga rito na, a time to love. Sino yung mga in love po rito ngayon? Are you in love? O hindi kayo in love? Parang wala naman talaga kayong pag-ibig. Parang zero ang love life nyo. That is very impossible. If you're in love with God, then your love life is not zero. Tama ba? Pero may time na in love ang kabataan, di ba? How would you know na ang tao ay in love? Ha? Yung hugis ng mata niya, hugis puso, ganun ba yan? If you're going to read the Bible, there is a time to ganito, a time to ganito. There is a positive and negative. There is best of time and bad of time. And this is a reality in life. Don't be surprised. One day you will see that things happen when you least expected. Merong magandang panahon, merong hindi. Ganito ang buhay sa mundo. This is not a game or a curse or nor a mistake of someone. This is how life on earth is gonna be. Kaya nga when time na kayo ay kailangan tumawa, laugh when there's time to laugh. Tumawa kayo kung kailangan tumawa. Pero kung wala naman dapat ikatawa, huwag kayong tatawa. Kasi dadali namin kayo sa Mandaluyong. Pero kung talagang kailangan tumawa, may mga taong hindi tumatawa, no? I am a very jolly person. Masayahi lang ako. Nalimit na nga lang yung kasiyahan ko noon nandito ako sa Santa Mesa. Seryoso yung mga tao rito. Kasi hindi naman talaga ako masyadong, sa buhay hindi ako, seryoso ako when it comes to spiritual matters in serving the Lord. Pero masaya akong tao, ayokong malungkot ng mga senaryo. Kayo ba gusto nyo palaging malungkot? Iba kailangan ng maging masaya, parang funeral service pa rin. Wala. Give your chance na maging masaya kasi there is a time to laugh. Kailangan sumaya. But there is also a time para umiyak. Kaya minsan ako, when I attend funeral service, may mga discussion na, be very careful pag umating kayo isang funeral service, at pag naganahan kayo ng kwentuhan, nagtatawanan, it's a funeral service, tapos nagtatawanan kayo, baka ma-misinterpret kayo ng ibang tao. Because that is a time to mourn. Okay? Be very careful on these things because there are people that are very sensitive. Pero merong time. A time to play basketball, football, but there's a time to refrain from it. Sabi ng Bible, laugh when there's time to laugh. Weep when you are supposed to weep. Human life passes through the best and the worst of time. A death of a loved ones. Pag kayo namatayan ng loved ones, hindi masaya yan. A broken relationship. A dream that is shattered. Losing a job. A sickness probably. Nagkaroon ka ng sakit. Na hindi maipaliwanag. Minsan, I just want to remind you,
Huwag po kayong magtatampo sa Diyos because we are still human being. As we grow older, ang dami na rin nagiging sakit ng isang tao. Tama ba? Ako, I found out as I grow older, I am becoming sweeter and sweeter because my FBS is getting increased. Nagiging matamis na yung buhay ko kasi nagiging matamis na. So, be very careful. Baka mag-turn na ako ng... Hindi pa naman ako diabetic person. So, nasa pre-diabetic na tayo, no? But again, some of you, mataas na yung sugar ninyo. Pero ang sarap kumain, ano? You cannot help it. Pagtanda natin, darami yung sakit natin. Sino ba rito habang tumatanda kayo, nababawasan kayo ng sakit? Wala namang vampira dito. You know what a vampire is? Sabi sa akin, parang kang vampira, sir. Bakit? Kasi yung vampira hindi tumatanda. Ha? Galaga. Wala, kulang na lang pangil. Hindi tumatanda rin. Okay? I was joking one time whenever we played basketball. Pag kami nagpe-play ng basketball, sabi ng mga estudyante ko, si Sir Jerry, bantayan nyo. Sir Jerry, bantayan nyo. Ngayon, Sir Jerry, hindi na ngayon eh. Sir Jerry, alalayan nyo. Because we're getting older. Huwag ka na yung ma-amaze pag nalaman yung may sakit kayo. That's the reality of life. Pag meron kayong sakit, of course, you take care of your body. I'm not saying, don't get me wrong, na maging negligent kayo in your lifestyle. Hindi yan ang sinasabi ko. Minsan, kahit maganda yung lifestyle mo, biglang nagkaroon ka ng sakit. Don't get me wrong, kung dapat ingatan ang ating pangangatawan, ingatan din natin. Katulad kahapon, ang sarap ng bopis. Mataas yung uric ko. Sabi ko, masarap talaga yung bawal no? Konti lang naman. Ayun naman, so wala naman. Tinignan ko okay naman. Kaya ko pang gumalaw. But I tell you, there will come a time, the worst thing in life, hindi lang naman worst, there will come a time you're going to enjoy a wedding day. No? Ikakasal ka na. Wala yung nahanap ko no? Okay, nawala. No? There are times that there is a meaningful chat with your friends, di ba? Meron kang wonderful fellowship, a romantic date, a happy family bonding, a wonderful fellowship. Sa mundong ito, hindi naman malungkot din. Meron din naman masayang side ang mundong ito. And these things happen. Bad, worst, best things in time. Short lang yung time natin, pero sinabi rin ng Bible, mangyayari talaga na may time na magiging malungkot ka, and that is part of life. May time na magkakasakit ka, and that is part of life. Wala nang dapat sisihin yan, because when man sinned, when Adam sinned, everything deteriorates. Spiritually, mentally, physically, morally. Sabi ng Bible, lahat yan, everything deteriorates. Physically, magkakasakit at magkakasakit tayo. And that is, darating ang time that you are going to cry for a broken relationship. Darating ang time that you are going to cry for a death of a loved ones. Darating ang time that you are broke with your business. Darating ang time you will be fired in your job. Darating ang time na iiwanan ka ng mga mahal mo sa buhay. And that is life. That is life. Pero ito yung pinakamaganda dito sa chapter 3. Dito ako medyo maraming sinulat Okay? In verse 11, sabi ng Bible, and He made everything beautiful in His time. The beauty in His time. And I love this. Kanina sinabi ng Bible, the brevity of time. Maikli lang yung buhay natin. The best and bad things in time. And they all happened. Hayaan yung mangyari ang mga bagay na yan. It is part of human life. Ganun siya dinesign. But on the perspective ng Panginoon, dun tayo sa perspective ng Diyos. The beauty in His time, in verse 11. No one knows what ahead of Him except God. Do you believe that? No one knows wala sa atin, kahit isa sa atin, ang alam na ano yung mangyayari sa future, but only God. From beginning to end. God is the author and the finisher. Okay, especially of our faith. Sabi ng Bible, beautiful in His time. If you're going to look life in man's perspective, life is unfair. Life is tragic. Life is a sad ending story. But if you're going to look life in God's eyes, through His sight, it's gonna be beautiful.
pag-aralan natin. Kanina, I was not able to answer the question na binigay ko kanina. May nag-ask sa akin sa baba, Pastor, hindi mo sinagot yung sinabi mo kanina, why 12 years? Tama ba? Hindi ko nasagot? Okay, nagana. Ngayon, i-relate ko siya kasi sinulat ko siya para hindi ko makalimutan. The reason why 12, kasi I believe there are no coincidences in the Bible. Do you believe that? Yung bata, 12 years old. Am I right? And that woman was suffering the issue of blood for 12 years. And I believe with all my heart, Jesus Christ knew both situations. It's 12 years, di ba? When Jesus Christ entertained that woman, di ba? He turned his back. Who touched me? Kanina sinabi ko yan na if you were Jairus, Panginoon naman, nagmamadali tayo. By the way, sa Panginoon there's no such thing as yung nagmamadali siya. He is not in a hurry. Because God controls time. He knew kung ano yung ginagawa niya. The reason, bakit he turned niya 12 years? For 12 years, that woman was suffering the issue of blood. As if he was telling, parang ganito, he was telling to Jairus, Jairus, for 12 years, you have enjoyed the presence of your daughter. But this woman, for 12 years, she was isolated from her loved ones. At gusto ko babalik siya, makapiling niya uli yung kanyang mga pamilya. And Jairus, I want you to know, for 12 years, kasama mo yung anak mo, but this woman for 12 years, hindi aksidente yon, nagwo-work ang Panginoon sa tamang time. Jairus, gusto kong ipakita mo, gusto ko rin bigyan siya ng chance na makilala niya, na makabalik siya sa kanyang family. And you know what happened to the both stories? Pareho silang happy ending. Jairus enjoyed his daughter again. And that woman, kung siya ay bumalik sa family niya for 12 years, siguro kung siya ay nanay, nakita niya na yung anak niya, grown up na. And for 12 years, nakita niya yung kanyang family. Look at that. The Lord works beautiful in His time. He works on time. God works in His time. He doesn't work on our time. God works in His time. God works in His term. Because there is glory with that. Only God can make the worst into best. And if you read your Bible, sabi ng Bible, di ba, when Joseph, ito yung mga good times ni Joseph. Joseph, he received a dream from the Lord. A dream is given to him. He received a diverse colors of cloth given by his father. Sabi nila, kasi si Joseph, paborito ng kanyang tatay, anak siya ni Rachel, yung mahal na mahal ni Joseph. Remember, he served 14 years. And Joseph was the firstborn. At sabi rin nila, why his father gave him that diverse colors ng cloak, yung damit na iba-ibang kulay, it's a sign of purity. And Joseph, good times when he was with his sheep to take care of. But there was time also that Joseph experienced bad times in his life. He became an object of envy. He became a slave without freedom, with fetters and chain in his feet and his hands. He was falsely accused by Mrs. Potiphar. He was forgotten, totally forgotten, forsaken, in prison. His father thought that he's already dead. He was totally forgotten. Joseph passed through the hard time of his life. And then one day, the Lord elevated him to become the second man to Pharaoh. The second man to Pharaoh, honor and blessings, reunited with his family until such time when his brethren, when their father died, sabi nila, gaganti na si Joseph sa atin. Pero sabi ni Joseph, if you read your Bible well, sabi ni Joseph, no, you thought evil against me. But God meant it unto good. God meant it unto good. There are no accidents, no coincidences, no chances. They are just happening the way God wants it to happen without violating man's free will. And this is an awesome work
of an amazing and great God, beautiful in His time. The God of time is always good. The God of time is always on time. The God of time never sleeps. The God of time controls the events of time. The God of time works perfectly in His time. The God of time is fair and just. Beautiful in His time. The day you got saved, it is beautiful in God's time. Not only in God's time, in your time as well. Yung araw na naligtas kayo, yun ang pinakamagandang pangyayari na nangyari sa buhay nyo. Amen ba? Hindi yung araw ng kinasal kayo, hindi yung araw na naging milyonaryo kayo, hindi yung araw na gumraduate kayo sa inyong college education. No, pinakamatinding ginawa ng Diyos, pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay natin when the Lord saved us. The day God gave His Son, it is beautiful in His time. Sabi ng Bible, Galatians 4:4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. When God gave His Son, it is perfect in the fullness of time. Alam niyo ba nung bumaba sa Jesus Christ, the world is already prepared? Yung death penalty kung paano mamamatay si Jesus Christ. The world already prepared by the Greek and the Roman. There was already an international language. There were already the Roman roads. There was a Pax Romana, a Roman peace. Meaning to say, after Jesus Christ ascended to heaven, the mobility of sharing the gospel, napakabilis because that is the perfect time. Yung pagdating ni Jesus Christ, perfect time yan. Nung dumating siya, the day God gave His Son is beautiful in His time. The plan, the program, the purpose of salvation is perfect. The day God will come again is beautiful in His time. And I believe with all my heart, Jesus Christ will come again. And it is beautiful in God's time. The question when, I don't know. But I believe in God's perfect timing. A Bible student asked me, is it possible that Jesus Christ will come in our time? Yes, it is possible because of what's happening right now. Pero may nagsabi kasi dapat makarinig pa ng gospel ang buong mundo. This is just my analysis. The world is open right now. We are connected by the internet. A person would have any excuse. Sabi niya, I was not able to hear the gospel. No, there are many preachers preaching through social media. Kahit sa bundok, merong signal. Everybody in the world, they can open. Social media is there. A lot of preachers preaching the gospel of Jesus Christ. Kung di ka magbukas, it's no longer fault ng Panginoon because preachers are there everywhere. Yung iba pumupunta ng mga mission field. Open na ang social media. Pwede nang makinig. A lot of preachers nagpipreach ng gospel ng Panginoon. And the gospel of the Lord Jesus Christ, it is offered to mankind through social media. Kaya nga, it's very important yung mga Facebook ninyo. Wala naman problema. You mag-post kayo ng gusto nyo i-post. Pero one time, mag-post kayo ng salvation about the gospel of Jesus Christ. By doing that, you are spreading the good news. And someday, Jesus Christ will come again. I don't know when. We are now in a world wherein the world is connected. Just many years ago, just 1984, there was an interview. Sabi ng will it be possible that the whole world will be connected, that we are going to bring our phone right there and we can communicate to others with audio and video communication? No, that's very impossible. That's ridiculous. No. Ngayon, dala na natin ito. Hawak na natin ito. And you can talk to your loved ones in audio and video communication. Parang yung voltage 5 na nag-uusap sila. Nanood kayo nun? Dati nanonood ako nun, paano nangyayari yun? Yung pala, it's electromagnetic signal. It's there. Beautiful in our time. Do you have complaints in life? Meron ba kayong complaint? Lord, bakit ako nagkasakit? Lord, bakit ganito? I am a product of a broken family. Lord, bakit ganito? Meron akong isang anak na special. Lord, what happened to my kids? Naging prodigal sila. What happened?
walang aksidente sa Panginoon. Lahat yan merong purpose, a reason to a season. All you need to do is look on God's eye, on perspective ng Panginoon. And you will see bakit ka nangyari ang buhay mo ng ganyan. Bakit naggaganyan ang buhay mo. There is a reason. And someday, God will reveal it to you. Beautiful in His time. Beautiful in His time. Di ba sabi ko sa inyo, Lord, talaga nagkaroon ako ng tampo sa Panginoon. Bakit hindi mo ko binigyan kahit 1 inch? 5'4". So that I could apply sa PMA. Talaga, honestly speaking, that is my biggest frustration in life. I was not able to enter Philippine Military Academy. That is my dream mula nung bata ako hanggang tumanda ako. Truly, talagang sabi ko sa Panginoon, sabi ko, ba't di mo ko binigyan? Not 1 inch na lang. I applied for it and they rejected me. Nireject talaga ako. Wala naman ako magawa. Kaya lang naman, dayain ko yung height ko. Kasi pag ginan ako sa pader, susukatan din ako. 5'3" ka lang. Di ko nga alam kung 5'3" ako, parang 5'2", 5'1" lang din ako. Lalo pag tumatanda ka, ako nagsishrink ka. Sabi ko sa truly, I am honest with you. Sabi ko, Lord, why? Ginawa ko, tinapos ko na lang yung engineering ko. Totoo, wala sa puso ko yung pagtatapos ng engineering. Honest yan. Yung pala, hindi pala ako magiging engineer in my profession. Magiging teacher pala ako. Nag-aral ulit ako ng unit sa PNU. Yung pala yung gift ng Panginoon. And these things happen. And little that I did know, the Lord will use me someday. Siguro nga kung naging PMA nga kayo, naging sindalo nga ako, no? Di ko alam kung naipadala ako sa Tawi-Tawi o sa Gedli-Gedli. And then namatay ako ng maaga. Hindi tayo nagkita. Hindi ko nakalala yung aking magandang asawa. And many years later, I realized that the Lord has another plan. Yung mga may broken relationship dito, huwag kayong manghihinayang. God has a better plan for you. Tandaan niyo palagi yan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa because hindi niyo pa nakikita yung ganda ng panahon sa Panginoon. There are beautiful things ahead of you sa Panginoon. Kung meron kayong tampo sa Panginoon, alisin niyo yan. Beautiful in His time. It may be hindi maganda yan. Kaya maikli lang yung panahon natin. You discover your gift, discover your purpose, why you are here, why the Lord brought you here. All of these things, isipin nyo lahat yan. Bakit? Hindi lang yan sa sarili natin. Why the Lord allowed this church na magkaroon and pass through a lot of trials. At nakita natin, beautiful in His time. Beautiful in His time. From the very beginning to an end, God is the very author. All you have to do is look on God's perspective. Just like, siguro kasulad ng sinabi ng Panginoon kay Jairus, Jairus, I want you to know this. And then siguro when Jairus, gumaling yung anak niya, binuhay ng Panginoon. Now he realized the reason why the Lord entertained that woman. Ang daming tinuro, di ba? Ang daming tinuro ng Panginoon kay Jairus. Jairus, we are not in a hurry. Kasi nagmamadali si Jairus. Lord, my daughter is dying. No, Jairus, we are not in a hurry. I control the events. Just wait for me. Pinagaling niya, Jairus, have you seen it? Have you realized it? This woman was healed. I never even touched her. But I'm going to touch your daughter. Hindi ba yan special, Jairus? Jairus, yes, I know, along the way, mamamatay yung anak mo. Pero sabi ng Panginoon, she's not dead. Jairus, you don't have any idea. I am the resurrection and the life. Jairus, alam niyo, wala kayong idea kung ganong nakita ng Panginoon ang inyong future. You don't have any idea. Oh, if you could only look on God's perspective, if you could only look how wonderful God's plan is for you, siguro masasabi mo, Lord, right now sinasabi ko, Lord, talagang nagpapasalamat ko, Lord, thank you for this height. Sabi ko sa Panginoon, marami akong tampo sa Panginoon nung bata ako, Lord, why? Bakit ako pinanganak sa isang poor family? Why I was born in a poor family?
Sana, Lord, I was born with a silver spoon in my mouth. Then I realized I learned many things from kalsada. Lumaki po ako ng kalsada. Parang street smart daw, no? I learned everything about life. I learned everything about hard work. Learned everything about people. And I thank the Lord for everything. Lahat na nangyari sa buhay ko. I was looking back on my life. For 58 years, the Lord has been so good to me. The God of time is so good to you. Hindi nyo lang alam yan. Huwag kayong magsisisi ng ibang tao. Remember, yung bulag, sabi naman, sino ba may kasalanan, Panginoon? Bakit bulag ito? Yung parents, no, walang pwedeng sisihin, sabi ng Panginoon, para ipakita ko yung glory. Walang dapat sisihan. Kayo marami kayong sinisisi. Ito yung reason why I backslide. This is the reason why I did not continue in the ministry. Ito yung reason bakit nagkaganito yung buhay namin. Itong kapitbahay namin. Ito yung reason bakit nagkaganito-ganito yung buhay namin. Ikaw ang reason bakit bumagsak yung buhay ko. No! You don't have to complain. You don't have to, accuse someone else. I believe lahat ng nangyari sa buhay nyo, there is a purpose. There is a reason. Kaya yung mga bata, may mga reason bakit ganyan kayo lumaki, bakit kayo binigyan ng ganyang pamilya. Merong reason bakit kinuha ng maaga ang Panginoon ng inyong mga magulang. There is a reason for that. May mga reason bakit ikaw, yung anak mo, siguro may namatayan dito, namatayan kayo ng anak mong bata pa. There is a reason. If you are going to ask me, I don't know. But wait, God's time. It is beautiful. Napakaganda niyan. Kaya nga when Lazarus was raised from the dead, napahiya si Martha and Mary, Lord, if you had been here, our brother did not die. But the Lord, sabi ng Panginoon, no. Kasi pag pinagaling ko siya, it's just a miracle. It's just an amazement. But to raise somebody that is 4 days na dun sa tomb, that is glory. Glory. And you will glorify the Lord for that. At makikita mo, wow, God is omniscient. God knows what He is doing in your life. There are no accidents in your life. Walang aksidente sa buhay nyo. And don't complain about life. Because the God of the Bible, the God we believe in, tama niya ang pagkakaplano niya sa buhay natin. Walang aksidente. Lahat yan tama. The reason lang, masyado lang tayong selfish. The reason lang we don't discover the will of God in our life. Marami tayong complain, marami tayong bine-blame na ibang tao. Don't blame others. God works beautiful in His time. Dapat ma-appreciate niyo yan. Yan ang Diyos na sinasamba natin. Kaya huwag kayong magko-complain sa buhay ninyo. Pastor, wala na kaming makain. Pambira, kung makikita may maraming taong walang makain. And you are blessed. Masyado kayong binilas na ng Panginoon at early age. Meron kayong eternal life. At lalo na pag save kayo, makikita nyo na ang plano ng Panginoon. Yung mga may sakit dito, huwag kayong mag-isip, malapit na akong mawala sa mundo. Lahat tayo mawawala sa mundo. Tandaan nyo yan. May mauuna lang. Baka mamaya mauna pa yung walang may sakit sa iyo eh. Tama ba? Huwag kayong mag-complain sa Panginoon. Panginoon, meron akong ganito. Panginoon, meron akong ganito. Everything has a purpose. Pag hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, hindi ka pa niya kukunin. Kaya habang buhay ka, gamitin mo ang buhay mo sa Panginoon. Habang buhay kayo, mga young people, use your strength, every ounce of your strength, because time is short. Pag pumunta ka ng sementeryo, iba-iba sukat ng nicho. Meaning to say, pwedeng mamatay ang bata, pwedeng mamatay ang teenager, pwedeng mamatay ang mid ng edad ay nasa 30s and 40s. The brevity of time. Hindi nyo ba nakikita yan? Anyway, lahat tayo. Wala nga mag-a-assure sa inyo na bukas buhay pa kayo eh. Sino magsasabi sa inyo na bukas buhay pa kayo? Wala. Tama ba? Pero kaya pag gising nyo bukas, magpasalamat kayo, buhay pa kayo. Life is very short. There are bad things. Well, there are also best things in life. Whether bad or good, the Lord, sabi ng Bible, all things work together for good.
To them that love God. Yung nga lang yung mga nagmamahal sa Panginoon, yun ang makakaintindi. Pero yung mga malayo sa Panginoon, hindi nila maintindihan yung buhay nila. But for you, you are here, you're hearing God's word, you are knowing God. Just like si Jairus. Jairus, you don't have any idea who I am. We are not in a hurry. Everything works in my time, Jairus. If you have trusted me, pupunta ako sa bahay mo. I'm going to touch your daughter. Hayaan mo lang, pagalingin ko lang itong babaeng ito because she suffered a lot of things for 12 years. And then they both went to their own family and Jairus took again in his arms his loving daughter. And makita niyo, yun pala yung tinuturo ng Panginoon sa akin. There are so many truths that the Lord is teaching us. How about you? Young people, married men, adult, time is running. Time is running. Tingnan niyo, sabi ko kanina, today is August 2. Ilang araw na lang, bare month na naman. Ilang buwan na lang, is gonna be 2027. Life, ang bilis talaga ng panahon. Napakabilis po ng Panginoon. And I thank the Lord. Some of you, you are using your life sa Panginoon. Praise the Lord. Kung meron kayong mga negatives, doubts, skeptical in life, just trust. Trust the Lord with all your heart. He knew what He is doing. The God of time is always good. Kasi nasabi natin, God is good. And all the time, because He works beautiful in His time. And that is beautiful. Let us all stand up and let us pray. Oh God in heaven, thank you, Lord, for the wisdom that you have given to King Solomon, that he wrote all of these things. Seemingly, it's all vanity under the sun. We have observed, especially those older people, we have observed life. Yes, life is unfair. Life is tragic. Life is sad. But only in our perspective. But when we look life through God's eyes, they're all beautiful in His time. Hindi ko alam kung anong complaint ng mga anak po ninyo. I don't know their complaints and their heartaches. I don't know their questions in life. Probably there are. But again and again in the scripture, is telling us we are still limited. We don't know what's in the mind of God. We don't know what's in the heart of God. Truly, in this chapter, 3 truths that we have found out, that life is short, the brevity of time. We don't have the luxury of time is running out in our hand. And as we approach 70, everything deteriorates. Lord, there are best and bad things in time. And it will happen. It doesn't mean to threaten us. That's the reality of life. But we thank the Lord, for there is a supreme God, a sovereign God who knows everything. And that God is our God. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang mga nasa puso ng inyong mga anak. Kung meron dito na marami silang pag-aalala, marami silang tanong, marami silang tampo, alisin mo po ang mga bagay na yan sapagkat ang Diyos na gumawa sa amin, ang Diyos na nagligtas sa amin, meron siyang magandang plano sa aming buhay. Kailangan lang namin makita ito kung titignan namin ang buhay sa pananaw ng Diyos. Panginoon, kumilos ka sa aming pong paanyaya. Habang iniisip po natin, habang nagninilay-nilay tayo ating pinag-iisipan ang salita ng Diyos at kung alam mo na nangusap ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa iyo, mayroon kang dapat na ilapit sa Panginoon. The pianist will play the piano. Come on. Why don't you come? There is a reason bakit nangyayari yan. Amen. Come on.
Amen. Why not ask the Lord? Amen. Lord, gusto kong pakita mo sa akin yung ganda ng buhay. Hindi yung pangit ng buhay, yung ganda ng buhay ayon sa iyong pananaw. Come on. Meron bang dapat ipag-pray sa Panginoon? Amen. 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 A reason to a season. Why not? Come to the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Young person, young people. Amen. Meron bang dapat ipag-pray? Come. May mga bagay na hindi mo maintindihan, you don't understand, just come to Jesus Christ. Come to the Lord. And He will show you the way. Come to the Lord. Though life is a dead end. No, it's not a dead end with the Lord. Parang everything is shattered. No. There is still hope in Jesus Christ. And you can come to Him. Why don't you pray? Take time to pray. Amen. Amen. Take time to pray. Panginoon, napakabuti mo sa amin, napakadakila mo sa amin. Tunay kang matapat. Salamat po sa inyong salita. Oh Lord, we just thank you that whatever happened, everything that happens in our life, everything that happens here on earth, God knows everything of it. And He works in His time. Probably we are thinking the Lord's coming, He's delaying His coming. It is only in our mind. But there will come a time God will fulfill, Jesus Christ will fulfill everything that He promised. And someday we will see Him. Someday we will see our loved ones who have gone before us. Someday we will see the beauty of heaven. Someday we will see the beauty of our Savior. Thank you, Lord. Our life here on earth is just temporary, very short. 70 lang, by the reason of strength, mahaba ng 80, some 90. Pero iiwan din namin ang mundong ito. That's why hindi namin pwedeng mahalin ang mundong ito because we're going to leave everything. Salamat po, Panginoon, that we are knowing these truths from the Bible. I-bless mo, Panginoon, ang BBC Santa Mesa, that we win more souls for the Lord Jesus Christ. This coming August 21, hindi lang naman ito for family. It will really build unity sa aming church. Hindi lang kami magkakaroon ng fellowship, mamimigay din kami ng gospel tracts. It's a holiday sa Pilipinas at alam namin maraming tao dyan, magliligtas ka ng mga kaluluwa. Lord, we thank you for what you are doing in this church. Whatever increase you are doing, we thank you for that. Increase in attendance, increase in giving, increase in quantity and quality. And because of this, we bring you the glory. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay to become a blessing to others. Gamitin mo ang aming buhay to glorify you. Gamitin mo ang aming buhay to show that light to other people. Gamitin mo po ang aming buhay para sa ikagaganda ng buhay ng ibang tao. Lord, we thank you for loving us. Thank you for saving us. Thank you for providing our needs. Continue to bless your church, your people. We ask all these things in Jesus' name. Amen. You may be seated for a while. I will present to you. Brother Rex, halika rito. This is Brother Rex Soriano. Halika, Brad. Siya po ay single. Sampalok, nakatira. So, pinanganak ka March 15. March 15. Harap ka sa kanila. Huwag kang umarap sa akin. Yan. Diyan ka lang, diyan ka lang. Pwede rin, pwede ka. Rex. Pangalan niya ay si Rex. Hindi T-Rex. The word Rex means king. King ang sabihin ng Rex. We are happy. Masanay ng blessing. Katulad ng blessing sa amin. Nagawa ng blessing sa the church. Rex, Rex starts doing his membership. Sa Mesa. Dito ka na. Yan. He stands spring his membership. Kung gusto natin siyang tanggapin by saying amen, pwede natin siyang matanggapin. Okay ba sa inyo? Amen. Yeah, Brother Rex, you're already a member of the church. Thank you very much. Magiging blessing sa inyo yan. Napakabait na tao niyan at napaka-generous na tao. Kasi nung dumating siya kahapon, nakakain na kami lahat. May dala siyang 8 pieces ng Chicken Joy.
Naging chicken sad na tuloy. But we are happy you're here. Brother Rex, sana gamitin ka ng Panginoon dito sa Santa Mesa. Kaya wala si Brother Edmond eh. Brother Edmond, sabi niya, wala, kaninang maga siya, no? Siguro next Sunday. Okay. August 21, ang goal po natin, goal natin is makakuha tayo ng mahigit 200 sa ating one-day family camp. Punta po kayo doon. It's gonna be a big fellowship. And then, mamimigay po tayo ng trucks. Magdadala tayo ng maraming trucks doon. Okay? Kung pwede lang sharean si Jose Rizal, sharean natin. Maraming tao doon. Enjoy at maraming masasave. Kaya ba natin mag-goal yan? 200 ang goal natin yan. Masaya po tayong lahat. Okay? Okay? Let's all stand up for the final prayer. Manong, come on. Close us in a word of prayer. Manong Ruben, Deacon Ruben, come here. The tribe of Reuben. Ganun ba yung pangalan natin sa labanan? Ay, may mga special prizes, Huwag kayong mawawala po. Hindi namin sasabihin sa inyo. Okay. Manong, dismiss us the word. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin upang kami, Panginoon, ay pakamakapanabahan na purihin ka sa Espiritu at Tuhanan. Maraming salamat sa mga mensahe namin nanig itong umaga at ganoon din itong hapon, Panginoon. Sa katotohanan ng buhay, maaring anuman ang ibigay nito, pahintulot mo, ngunit Panginoon ang lahat ay para sa iyong kapurihan. Yes, Muli, Lord. sa aming pag-iwalay, ingatan mo kami, maging patotoo kami, Panginoon, sa aming lugar kung saan kami nakatira, nagtatrabaho, nag-aaral, at ikaw po, Panginoon, na magpala sa buhay ng bawat isa. Gamitin po kami, maging pagpapala sa ibang tao sa araw, sa linggong ito, at ibalik niyo po kami muli itong Miyerkules at itong linggo sa muli namin pagsamba sa iyo. Ito po sa madalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sunday is Lord's Supper. Don't forget that. Amen. Okay, God bless you po. Kami yan yung bawat isa. Amen. Praise the Lord.